Simula sa paglaki ko, dinig ko na ang mga salita nilang ako ay kamukha ng isang babae sa nakaraan. Naku, sabi ng aking ina, ay yang si Cecil ay talagang kamukha ni Georgia. Naku, iyong ina, ano ba yan, Hera? Nakita ba ng nanay mo yung si Cecil? Oo naku, siya nga ang unang nakasinag sa batang iyan. Lubhang maganda at makini si Cecil noong bata pa siya. Kamukha daw ng ninuno niyang si Georgia de Jesus. Kilala mo ba yun, Linda? Abay hindi, sino ba iyan? Siya lang naman ang asawa ni Andres Bonifacio. Naku, ayan ka na naman, Hera. Puro haka-haka lumalabas sa iyong bibig. Totoo ang sinabi ko, Linda. Oh, nariyan na pala si Cecil. Magandang araw ho, Lola. Tigalang na bata, pagpalain ka ng Diyos, anak. Salamat po, Lola Linda. Ano na naman ang iyong dala? Kaya namin ang iyong bit-bit. Libro na naman ba yan? Opo. Natapos ko lang po kasi yung hiniram kong libro sa library last week. Boring naman pag hindi ako magbabasa. Kay talino at sipag mo, Se. Maganda ka pa. Naku, kung nagkagusto ka lang sa apo ko, ay agad ko kayong ipagkakasal. Naku po, magkaibigan lang kami ni Kil. Sorry po, pero kailangan ko na pong umalis. Paalam po. Dali! Libro na naman. Ang dami niya na. Okay mo ba? Hindi naman ikaw yung magbabasa. Hoy! Ang bait mo sa iba pero sa kuya mo wala kang respeto. Ano to? Hindi naman to kasali sa hiniram ko ah. Ibabalik ko na lang to sa library sa sunod na ako yung magpupunta. Anak, halina't kakain na. Opo! Kuya, ilagay mo nga sa bag ko yung brown na notebook na sa ibabaw ng bookshelf ko. Utos ng utos ah. Prinsesa ka ba? Bilisan mo! Hampas lupa! Gusto mo pektosan kita? Oh! Nandito na ba yon? Oh, tanga kasi. Di ba si Kilian? Di ba yan yung nag-confess sa'yo? Hindi naman siya nag-confess. Fake news ka talaga. Totoo. Eh, gusto ka nga nun eh. Sa mukhang mong yan may pala gusto sa'yo. Pangit mo. Wait. Hi, Cecil. Kamusta ka? Ang uuwi mo, tol. Kahapon pa nga kayo nagkita eh. Hi, Cal. Papasok ka na ba? Aba malamang. Alangan namang hindi. Hi, Se. Ano? Tama? Se! Okay naman o. Awat na sana lang ang kaya ko para may sakit si Lopez. Kahit ilang ulit kong basahin ang mga notes ko ay hindi ko pa rin ito makabisado. Napakahirap ng mabuhay. Sukul ako! Kaya yan guys, may awa ang Diyos sa inyo. Pakadaya mo, Se! Sa ulo mo lahat, kahit pa problema ng iba. Now, ilabas ang inihandang papel at magsisimula na tayo sa ating quiz. Lord! Gabayan mo ko kahit huwag na mga kaklase ko. Wala kang awa! Siguro nung umulan ng utak, nakanganga si Sisa sa labas. Over naman sa brain, te. Di pa sure. Huwag niyo nga akong pinukola. Kaka-study niya yan. Ako nga, hindi nagsa-study. Almost perfect na. Te, insecure ka ba? Pinuputok ng mutsi mo dyan. Oh, stop na. Yan ka na naman. Chill lang kayo dyan. Wala na. Perfect na naman si Andrade. Napaka-unfair. Ngayon, tatalakayin natin ang naging buhay ni Andres Bonifacio. Sino rito ang magbibigay ng detalye o makakapag-describe sa kanya? Siya ay isang manunulat.
tinaguriang ama ng Katipunan. At siya rin po ang gumawa sa lilim na organisasyong KKK. Oo, siya ay naging ama ng ating katipunan at isa siya sa mga ating mga bayani. Ina, Ama, hindi namin kaya na kayo mawala. Bigyan niyo po kami ng sa pagkakataon. Mahal na Diyos. Magpahinga ka muna, kuya. Hindi na, Procopio. Pumayog at bantayan mo ang ating mga kapatid. Ako na ang bahala sa lahat. Kayo ay nalilin lang. Ang mga Espanyol na yan ay ginagawa lang tayo mga lipin sa sarili natin bayan. Hindi ba kayo sasawa? Kailangan natin buwangon at simulat ang ating mga mata. Pahay natin to. Kaliyan ay dapat na mapa sa atin. Puno natin ang sidula. Ulitin! Hindi ito kailanman naging batataksil. Kayo ay mapagsamantala. Bayan namin, kayo ang namumuno. Bayan namin, kami inyong pinapahirapan. Lalaban ako para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Cecil. Anong mga yun? Wala ba talaga to dito? Ito kaya yun? Napakasakitin mong bata. Hindi ka naman ganito nung ikay paslit. Araw-araw ay may sakit ka. Kailangan mo nang mag-ingat sa iyong kinakain at iyong mga kinikilos, anak ko. Talagang ikaw ay mag-iingat. Pag ikaw ay lalabas, kailangan mong isama si Helena. Siya ang magiging kasama mo sa lahat kapag wala kami. Sagutin mo ang kuya mo, Georgia. Para sa iyo rin yan. Nagkakasakit ka na. Nasaan ako? Kahit sa pagsasalita ay nasasaktan ka. Ano bang nangyayari sa iyo? O siya, tama na yan, Diego. Sa iyong pagsasabi sa kanya ay baka lumala ang kanyang kalagayan. Tsaka nalalapit na ang kanyang kaarawan. Dapat tayo ay magsaya. Kaya anak, magpatibay ka. Umalis muna tayo upang siya makapagpahinga. Helena, pumarito ka at bantayan mo si Georgia. Masusunod po. Georgia? Ako si Georgia? Ano ang full name ni Georgia? Full name? Hindi ko ba din ang yung tinuran, mahal na Binibini? Ay, buo kong pangalan. Ah, ikaw si Georgia de Jesus, anak ka ni Doña Baltazar at ni Don Nicolas. Kapatid mo si Diego. Siya ay kasapi ng ama sa trabaho. Ilang taon na ako? 17. Magla-18 na kayo sa ilang linggo. Bakit niyo ito natanong? Wala. Maaari mo ba akong iwan? Nais ko lamang mapag-isa. Ngunit, ibinilin sa akin ni Ginoong Diego na bantayan ka. Matutulog lamang ako. Masusunod po. Totoo ba ito? Georgia de Jesus? Sa aking nabasa ay siya ang naging sekretarya ng KKK. Asawa siya ni Andres Bonifacio. Ngunit, bakit nga pala ako nandito? Paano nangyari ito? Nalalapit na yung karawan, Georgia. Ako ay lubhang masaya para sa'yo. Naku, di ako ay hindi pa handa para dyan. Magwawalong taon na pala ako. Nung ikaw ay aking unang nakilala ay nasa 13 ka lamang. Isang paslit na kung saan ay parati nakikipag-away sa kanyang kapatid. Talaga po? Palaging seryoso si kuya ngayon ah. Pagod at nag-aalala lamang ang iyong kapatid. Balita ko ay palagi kang nagkakasakit. Oo. Yan ang sabi sa akin ni Helena. Naku, alagaan mo ang iyong sarili, Georgia. Mga kapatid, hindi na sapat yung mga petisyon at panawagan. Ang pamahalaan ay bingi sa ating hinain. Panahon na upang tayo mga anak ng bayan ay kumilos. Andres, tiyak bang handa ng ating mga kabayan? Malaki ang kaparusahan kapag tayo ay nabunyag. Higit na mas malaki ang kaparusahan kung patuloy tayong mananahimik. Ang ating dugo at dangal ang kabayaran ng kanilang pag-aabuso. Sang-ayon ako. Kung hindi ngayon, kailan pa? Dumarami ang nais makibaka. Kailangan lang natin ng matatag na samahan. Isang lihim na kapatiran. Isang katipunan na itatatag natin ngayong gabi. Lahat ng sasapi ay manunumpa sa dangal at bayan. Sa ngalan ng inaapi, itinataguyod ko sa taasan, kagalang-galangan, katipunan anak ng bayan. Ang pamahalaan ay bingi sa ating hinain. Panahon na upang tayo mga anak ng bayan ay kumilos.
Isusulat ko ang ating mga patakaran at lihim na pahayagan upang palaganapin ang diwa ng paglaya. Ang kalayaan ang magiging tinig ng ating pakikibaka. Kung gayon, tayong lahat ay manunumpa. Walang atrasan. Para sa bayan! Para sa kalayaan! Wow! Ang ganda! Helena, nais ko lumabas at mag-ikot sa bayan. Maaari mo ba akong samahan? Talaga? O siya, ikaw yung maghanda, mahal na binibini? Talaga ba, Helena? Narito na ako, kaya susulitin ko na. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ayos lang, Binibini. Helena, ang sapatos ko! Pagpensyahan mo, Binibini. Ako'y alis na. Hindi ba siya si Andres Bonifacio? Palamuti sa buhok. Kanino yan, kuya? Sa Binibini nabanggaw kanina. Tiyak mo sa kanya to. Kay ganda niya. Naku, napapaibig ka na ba, aking kapatid? Subukan mo pagtawanan, Procopio. Hindi pa panahon upang ilantad ang grupo. Kumpara sa mga Espanyol, kay liit natin. Ang mga katipunero ay lubhang kulang. Kapag tayo ay nagipaglaban ngayon, agad tayong mamamatay at makikitila ng buhay. Ngunit, kailangan natin mag-ingat. Sa panahong ito, kailangan natin magpalakas at magparami. Sa pamamagitan nito, magiging handa tayo upang mag-imagsik. Siyang yan ang ating gagawin. Kailan naman ay kailangan nating madiliin. Mas magandang tayo ay handa at malakas. Para sa bayan. Maligayang arawan, Georgia. Maligayang kaarawan din, Georgia. Maraming salamat, mga binibini. Ngunit ako'y pagpaumanhin niyo muna at ako'y pupunta muna doon. Sige. Binibini? Andres? Andres Bonifacio? Nagkakagalak. Nakilala mo ako. Binibini, Georgia. Maligayang karawan. Salamat! Nais mo bang mapag-isa? Aalis na lamang ako. Nes, kung makasama ka rito. Kung gustuin mo. Hindi ba't sa'yo ito? Oo, sa akin nga. Paano na sa'yo ito? Napulot ko lang yan. Nung tayo ay nagkabangga. Gusto mo bang suot ko sa'yo ito? Nais mo bang makipag-isang dibdib sa akin, mahal ko? Hindi ako pumarito para sa ganito. Ngunit ako si Georgia, sekretarya ng Katipunan. Kailangan bang mangyari ito? Oh, Andres. Lumalaki ka na talaga. Di ka nakagaya noon sa kalamang paslit. Nakaaway ko araw-araw. Piktusan kita dyan eh. Ano? Diego? Ngayon nabubukod ka na. Hay, talagang tumatanda na ako. Kasal na ang pinakamamahal kong anak. Lumalaki na siya, mahal ko. At tumatanda na rin tayo. Ano ba naman yan, mama, papa? Iyak na naman yan si George. Ang pagit niya, no? Sa nagdaang linggo, tiyak akong handa na tayo. Mas marami tayo kumpara sa bilang natin noon. Siyang tunay, umpisa na natin ang magsikan ng mga Pilipino. Huwag tayong magpadalos-dalos. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Sa takdang linggo, tayo ay magsisimula para sa kalayaan. Para sa kalayaan! Alam kong mga balak ninyo, Andres. Katipunan?
Ngunit lugha itong mapanganib. Para sa atin ito, para sa bayan. Kailangan ko itong gawin upang isulong ang kalayaan na dapat na maranasan nating lahat. Ngunit mapanganib ito. Hindi ka man may pangako na manatili akong buhay. Sana maintindihan mo na. Kasama ka sa inspirasyon kong sulong ang kalayaan. Mag-iingat ka. Pangakuan mo kung mag-iingat ka. Matulog ka na, Georgia. Mga kapatid, nandito na tayo lahat. Ang oras ng pagdidesisyon ay dumating na. Mga anak ng bayan, nabunyag ng ating katipunan. Wala nang tayong babalikan. Titisin pa ba natin ng pangapi? O ipaglaban ang kalayaan? Kuya, kami handa na. Ang puso ko'y nag-aalab para sa bayan. Kung patuloy tayong mananahimik, patuloy rin tayong magiging alipin. Kahit yung ganyan, tayo maganda na. Para sa laban! Laban! Supremo, nakaanda ng 800 mandirigma. Ang El Polvorin ang ating target. Maging matatag. Ang laban ito ang unang hakbang ng ating revolusyon. Masusunod, Supremo. Kayo ay nalilin lang. Ang mga Espanyol na yan ay ginagawa lang tayo mga lipin sa sarili natin bayan. Hindi ba kayo sasawa? Kailangan natin buwangon at simulat ang ating mga mata. Kaya natin to. Kalayaan ay dapat na mapa sa atin. Pulo natin ang sinula. Ulit! Hindi ito kailanman naging matataksil. Kayo ay mapagsamantala. Bayan namin, kayo ang namumuno. Bayan namin, kami inyong pinapirapan. Lalaban ako para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Fiego! Andres, mas marami ang kanilang armas kaysa sa atin. Huwag umatras para sa bayan. Marami ang nasawi. Ngunit ang apoy ng kalayaan ay naglalagablab pa rin. Ang ating pagkatalo ay simula lamang. Sa ikaw na pagkadlawin ay lumalangaw na sa buong kapuluan. Tiyak na susunod pa ang ibang lalawigan. Ang revolusyon ay hindi na mapipigilan. Mabuhay ang kalayaan! Kuya! May mga yabag sa labas! Sa utos nga pamahal ang revolusyonaryo, inaaresto namin kayo. Anong kasalanan? Ako lumalaban para sa bayan. Itali sila, dadalhin natin sila sa naik. Andres Bonifacio, Procopio Bonifacio, kayo'y kinasuhan ng pagtataksil at paghahati ng pamahalaan. Ano ang iyong sagot? Hindi magtataksil na ipaglaban ang dangan ng katipunan. Ang ating layunin ay kalayaan. Kung ito ang kaparusahan sa paglaya, tanggapin namin. Ang hatol ng hukuman, kamatayan sa pamamagitan ng pagbabaril. Ang inang bayan ang tunay na husga. Pangulo Aguinaldo, narito ang hatol, kamatayan sa magkapatid na Bonifacio. Bawasan na lamang at ipadala sila sa malayong po. Ngunit, kung yan ang pasya ng konseho, Narinig mo ba nga, Kaka? Dinakip na ang dalawang Bonifacio. Sila ay dinala sa pitan sa kampo ni Emilio Aguinaldo. Nako, totoo ba ito? Tutol ako rito. Pinaglaban lamang ng mga Ginoo ang ating kalayaan bilang Pilipino. Siyang tunay, hindi nararapat na maranasan ito ng bayaning gaya nila. Wala na talagang mababago. Yun ang nakasulat sa mga palad nila. Andres, mahal ko. Kuya, ang ating dugo ay alay sa bayan. Mga kapatid, huwag matakot. Ang sigaw ay mananatili. Mabuhay ang kalayaan!
maikling pagsasama natin. Ligit sa kalaman ko na minahal kita bilang si Cecil at hindi si Georgia. Ngunit, hanggang dito na lang ba ito? Wala na si Andres. Wala nang iyong asawa, Georgia. Alam ko. Alam na alam ko. Naku! Nakita ko ang kanyang kamay. Gumalaw! Naku, Panginoon, gabayan mo ang aking apo. Paano mo isang linggo siya walang malay? Libro lang naman nakatama sa kanya. Soviet, hindi ko siya namataan. Ikaw na naman! Kalisto, tama na yan ha. Ala, dumilat ang mata ni Cecil! Cecil! La, totoo po bang si Georgia de Jesus ay kamukha ko? Hindi ko yan mapapatunayan, apo. Ngunit ang nanay ko unang pagkita sa iyo ay namangha siya. Baka nga totoo iyan. O di kaya ikaw siya?